Isang Pilipino galing sa bansang Amerika ay naresto ng mga pulis at NBI paglapag sa NAIA dahil sa mga kaso at pagkakaugnay sa teroristang grupo. Inaresto ng pinagsanib na puwersa ng PNP Aviation Security Group, PNP Intelligence Group, National Bureau of Investigation at Federal Bureau of Investigation o FBI ang 37 taong gulang na sospek sa immigration arrival area ng Ninoy Aquino International Airport paglapag nito sa bansa kahapon araw ng Miyerkules. Nahaharap ang sospek sa ilang bilang ng kasong frustrated murder sa ilalim ng Revised Penal Code at iniuugnay umano sa Dawla Islamiyya ni Long Group. Dumating ang sospek sakay ng flight mula sa Los Angeles, California at agad ipinatupad laban sa kanya ang warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court sa General Santos City noong July 1, 2025. Itinurn over sa kustodiya ng National Bureau of Investigation ang sospek para sa kaukulang disposisyon at pagpapatuloy ng mga legal na proseso laban sa kanya. Ayon kay PNP Aviation Security Group Director Police Brigadier General Dionisio Bartolome Jr., patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang matunton ang mga wanted na individual at mapanatili ang seguridad sa mga pangunahing paliparan sa bansa. Sa Australia naman, kasama ang Pilipinas sa immigration ban proposal ng nasabing bansa. May paliwanag naman ang isang kababayan nating Pilipina na kasalukuyang nasa Australia ngayon. Elected leader Angus Taylor looks set to shut the door to migrants who disrespect Australia's values with a leaked proposal revealing the Liberals' plan to ban immigration for people from terror-declared areas. The ban would prevent entry into Australia for people with anti-Australian sentiments coming from parts of Gaza, Somalia and the Philippines. It's reported the draft policy proposal was created during Susan Lee's tenure and not signed off prior to the leadership spill. May mga nag-message sa akin privately tungkol sa recent news tungkol sa immigration policy sa Australia. Lalo na yung mga na-leak na draft na nag-uusap tungkol sa pag-limit ng visas para sa certain regions. Hindi ako ang tamang tao para magkomento. Pero today, isi-share ko lang muna kung ano ang inuulat sa mga news batay sa mga sources. Hindi ko po ito opinion, just information sharing lang. So ano ang na-report ng media? So ayon sa The Guardian, may lumabas na leaked draft policy mula sa isang political party sa Australia. So yung draft na yon, reportedly may mga suggestion na mag-limit ng visas para sa mga tao mula sa ilang specific regions sa 13 countries, kabilang yung mga lugar sa Afghanistan, Somalia, Lebanon, at maging ang ilang bahagi ng Pilipinas. Pero importante itong linawin. Ito ba ay official government policy? Hindi. So ayon sa report, ang document ay leaked internal draft. Ibig sabihin, hindi siya official na announced na policy ng gobyerno. So yung draft, galing sa Liberal Party noong panahon na yon. Pero hindi na ito na-adopt bago nag-iba ang leadership. And then ang current leadership ay nagsabi na hindi sila pamilyar sa detalye at hindi pa ito formal na napagdesisyonan. So sa ngayon, hindi ito legal na policy at hindi ito umiiral bilang batas. Ano pa yung sinasabi sa ibang report? So may mga article din na nagsasabi na ang leaked draft ay may gustong pabilisin ang proseso ng deportation at limitahan ang appeal rights. Pero ito ay bahagi ng draft lamang, hindi ito official at hindi pa na-implement. So ano yung pinaka-importanteng malaman natin? So para sa ngayon, walang bagong batas na ipinatutupad tungkol sa pagban ng mga certain regions ng mga countries na sinabi. Walang automatic ban sa mga visa applicants based sa nationalities na yon. Ang mga impormasyon ay mga leaked proposal mula sa isang partido, hindi ito government policy. So salamat ulit sa mga nagtatanong at nagko-comment. Good job kayo dyan sa pagiging mapanuri at attentive sa news. So kung may update man, ang Department of Home Affairs o ang gobyerno ng Australia ay siguradong i-release ito. Kaya kalmahan lang natin sa ngayon.